Chikahin na natin na nakasama ko to recently sa aking programa with Papa Awel naman sa Alam na Des. So, pero dito naman syempre, kung live na nagpasample siya, dito sa programa, mamaya mapapakinggan na po natin at pwede nyo na pong i-request. Ipasok sa ating Daily Top 10 Countdown. Please welcome Jason Fernandez. Hello! Woo! Yes. Magandang hapon mga ka-vibes sa lahat ng mga listeners, sa mga nanonood sa ang manpanig ng mundo. Tama, kasi may online Meron. DJ Jaiho, thank you for having me. Salamat. 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat. Alam mo nung time na naisip ko sabi ko, syempre kaka-interview ko lang sa kanya. What's something new na pwede naming pag-usapan? Naalala ko, sabi ko, hindi ko talaga bukod sa mawari talaga na parang nung nagsisimula ka pa lang, sa pagkakatanda ko, hindi ko alam kung The Voice ba talaga dahil nga nag-interview ako. Yeah. Kapag sa backstage, 'di ba? Kapag may mga ganong iniata sa akin. Pero hindi ko makakalimutan na parang isa ka sa mga parang heart-throbbed. Lalo na nung short hair ka pa, 'di ba? 'Di ba nung short hair ka pa? Maiksi pa yung buhok ko nun. Oo, yung maiksi pa yung hair mo noon. Pero syempre, anong nafe-feel mo? Kasi ikaw, dumating din sa time na nung nagsisimula ka sa career mo, naabutan mo tong mga radio guesting talaga. Inabot ko talagang wala pang social media. Yes, oo. Naalala ko noon, sa isang araw, tumutuhog kami ng Iba't ibang radio stations. 8 radio stations. Tapos lahat ng materials, puro physical yun. Yes. Talagang benta, tas yung mga TV guestings. True. Ngayon, iba na eh. Iba na yung landscape. Iba yung ngayon, karera ngayon. Totoo. Pero kagaya sa damit, 'di ba, Jace? Parang kung yung pantalon na elephant, nauso na siya noon. Bumalik na uso yung skinny jeans na uso. Sa radyo, hindi uso yung term. Kumbaga parang parang umiikot lang talaga. Nandiyan lang siya. Hindi siya pwedeng kasi like ako, halimbawa, ako nga fan din ako, listener din ako ng mga pwede kang mas maganda nga pwede kang makinig sa radio station na to sa mas madaming paraan. Yes. Na pwede kang pag nasa kotse ka, kung hawak mo lang yung phone mo, pwede kang manood online. So mas accessible, mas okay talaga. Naabutan mo ba yung physical na tape, CD? Yeah. CD ka na? Hindi. As an artist, nung nag-release ako, CD na. Oo. Pero inabot ko, nung Cassette. bata ako, cassette tape. Ayun. Ikaw din ba? Naabutan ko pa, yes. Mas bata ka pa sa akin. Naabutan ko pa yung i-rewind mo siya gamit ang lapis o kaya ballpen, ganyan. Kasi masakit pag sa daliri. Oo, so mas mabilis, ganun. I-rewind mo ng bongga. Isipin mo, kaya noon ang daming hits kahit hindi single Kasi pag binili mo yung tape, bago mo mapakinggan yung single, papakinggan mo muna lahat. Lahat, yes. So lahat ng kanta sa isang album, talagang nag-hit. Totoo. Napapakinggan lahat. Kasi ngayon, isa-isa, tas ang bilis. Saka iba yung ngayon, yung kung sino yung magti-trending sa mga online, lalo na sa TikTok, 'di ba? Pag nag-trending ka, parang ang bilis nung fame na tinatawag doon sa artist, kahit hindi sa mga musikero, 'di ba? Parang ganun din kabilis, parang nagiging instant pati yung fame. Hindi mo alam kung yung susunod yung follow-up mo, kung ano yung. Pero ang may kagandahan din naman in a way, kasi parang ang daming nabibigyan ng chance. Ng break. Yes. Pero aminin natin, iba pa rin yung talagang pinaghirapan mo, yung kung ano man yung na-achieve mo na success. Totoo yan. Lalo especially kahit sa ang karera, hindi lang sa pag-artista, hindi lang sa pagbabanda, sa pagiging singer, kahit saan, 'di ba? Yes. Pangit kapag nakuha mo siya ng agad-agad o kaya nagsip-sip ka lang sa boss mo, gano'n, 'di ba? Hindi, tsaka ang mga taong, may kilala akong mga ganun yung nag-shortcut masyado. Ayan. Pagdating nila doon, di nila kaya handle. Talagang basta yung mga ginagawa nila, nasa-stress sila o kaya nagkakaroon sila ng mga problema sa kanilang pag-iisip. Kasi hindi sila ready Bigla sila nandun. Totoo. Isa yun sa mga, may nakikita ka, success, ang bilis nung ang bilis din ng pagbagsak kasi hindi niya alam paano masustain yun. So, ganun talaga. Habang pinag-uusapan natin yan, that leads me to my next question na parang, ikaw, kailan ka nagsimula sa industry? Like talagang, I'm sure bago pa yung The Voice tent mo na national television, I'm sure isa ka dun sa mga artist talaga na parang bago pa tong The Voice na to, marami ng gigs na pinagdaanan, umikot ka na sa napakaraming bar. Oo. Yung storya ko kasi, sa pagkanta, bata pa lang ako, sinasali ako ng
mother ko sa mga singing contest kahit ayoko. Oo. Parang pinipilit ako, may video okay contest doon. Anak, Join. magbihis ka. Sabi ko, wala. Sabi ko, yun, nahiya ako. Pero pinagpapasalamat ko ngayon yun. Tapos, yan, laban, ganyan, singing contest. Tapos nung high school ako, pagka-graduate ko ng high school, nag-request ako sa mother ko na magpapahinga muna ako 1 year bago ako mag-college. Ang ginawa ko noon, nagigig na ako. Banda agad. Acoustic, tugtog kami. Kung saan-saan, Oo. 280 pesos, naalala ko yung sahod ko sa 3 set na Grabe. acoustic. Pero isang tagal set, na yun. 45 minutes? 45 minutes. Oo. So, 3 sets. So, 250 malaki na daw yung that time. Medyo okay na siya. Kasi even Sex Bomb sa TV, 250 daw yung 250. TF nila. Sabi Oo. nung na-interview ko last Correct. time. Oo. So, ganun yung, tas ang gigs, ang ano ko noon, schedule ko parang 3 times a week. Tapos yung kabanda ko, sabi niya, Jason, nagpapa-audition yung River Maya. Kaya laganap sila ng vocalist. Sabi niya, ay, sige, try ko. Tapos sabi nila, anong kailangan ko suotin? Natatawa pa ako kasi wala naman akong maayos na damit. Sabi nila, something daw na pwedeng na kung paano daw pumorma yung River Maya noon. O syempre umalis dun si Rico Blanco. Wala naman akong ganun. Pumunta ako sa audition, naka-baseball jersey ako. Ayan. Oo, diba? Pero sabi ko, siguro naman, yung talent yung titingnan. Ganyan. Tapos yun doon na nag-start yun hanggang sa naging part So, ibig na ako. sabihin talaga, nauna yung River Maya agad bago yung pagiging The Voice sa Yes. mainstream. The Voice ako kasi after ko dun sa River Maya, parang nag-isip ako ng way kung paano mapapadali o mai-announce sa tao na Solo artist artist ka na, ako. yes. Kaya yun yung magandang platform. Totoo. Kaya sumali kami doon. Meron ding mga ibang nasa mainstream na nung time na yun. Sila Luigi, ng Mojo Fly. Yes, totoo. Si Myro Valera ng Stone Free. Meron din 'di ba yung sa Imago? Oo, si Join din- Aya. si Join Aya. din siya. Kasi natatandaan ko dun si Carla Estrada. Carl Estrada, yes. 'Di ba? Kasi sinamahan pa namin si Ma'am Shikars nung Oo. audition. Parang Kasama 6 a.m. nandun kami, tapos sinalang siya parang alas 2 na ng Ako umaga. alas 12. Alas 2 siya ng umaga, tapos hindi siya ginikutan, 'di ba? Yun. Pero din, nagbukas ng maraming doors sa kanya yun. Pero kasi, parang, ang naalala ko noon sa slot namin, 4 na araw kasi yun. Pang 3rd day kami ni Ma'am Shi. Ni Ma'am Shi, nung araw na yon, yung slot na natitira sa mga coaches, parang 1 na lang, 2 na lang, meron pang 4th day. Ay, laro. So, sobrang crucial. Baga Kasi kahit ang anong ganda, galing. ang ganda ng performance niya doon. Ang galing niya eh. Correct. Kaya lang, may 4th day pa, tas ang slot ko, 1 na lang. Oo. Yung isang coach atang, alam ko 2 na lang eh. So, parang, kung kukunin ko na to, wala na ako Wala na siya tomorrow. pang tomorrow. Ganun yung, so, ang crucial din yung slot mo pag napunta ka dun sa dun. So maganda pala pag ganyan nasa first ka. Maaga-aga ka. Oo, maaga-aga. Para at least may chance May ka chance, na. Oo, oo. totoo. In Yun fairness. yung nangyari dun. So ang galing Umikot na sa akin, 1 lang eh. si Apple. Tapos parang... Apple ba o Sarah? Apple. Tapos kinuha ka ni Sarah, di ba? In-steal ka. Leia and Sarah. Nag-steal. Tapos pinili ko si Coach Sarah. Ayun. Oo. Ganun yung nangyari. Grabe, parang as ngayon pinagkikwentuhan natin, mas nagiging sa akin na parang yung artistry mo talaga nandoon. Kasi Oo. syempre 'di ba nag-River Maya ka na, pero syempre you still want to pursue your music as a solo artist. Oo, nasa 'Di ba minsan pagka na-achieve mo na yung syempre big break na yung River Maya. Oo. 'Di ba from Yeah, Rico yeah. Blanco, ikaw Okay yung na. nag-vocalist, Oo. Jason Fernandez. Tapos parang kay Ma'am Shi din ganun, big break na yun. Oo. Tapos ipinush nyo pa rin Oo. na makipagsapalaran kagaya ng alam ko wala kasing backer talaga. Wala doon. Kasi franchise, andun yung mga Yes. mga British. Yes, Nakaano totoo. sila doon. Kasi akala nung iba, pag nakikita Wala. nila, syempre mga may mga manager yan. Do totoo naman, meron talaga, pero Oo. still, dadaan ka sa process, sa Walang audition. daya doon. Yes. Diretso talaga. Kasi hindi nila alam, di ba, kung sino talaga. Hindi, yung wala. mga Tapos nakabantay. Nakabantay sila sa lahat nung kasi yung branding nun. Totoo, bawal ang dayaan. So yun, nakita ko yung artistry mo na parang ang dating sa akin, grabe yung pagmamahal mo sa music. Oo. Ano nga yun eh. Kasi di ba pwede namang nag-River Maya na ako, okay na ako to. doon. Kasi parang kufol yan sa bakit mo siya ginagawa? Mhm. For the love of music ba? Or panghanap buhay ba? Or gusto mong mag-grow? Kasi meron ngang mga artist na kahit ako pag pinakikinggan ko yung mga luma kong kanta, Mhm. minsan pag pinapakinggan ko, nababaduyan ako. May ganon. Kasi nga nag-grow ka. Tas pag meron ka ulit
meron ka ulit tumakbo sa isip mo na gusto mong gawin, kasi maraming pwedeng gawin sa music. Nag-produce Totoo. na ako, nagsusulat, gumawa na rin ako ng mga Jingles. tunog sa news, mga ganun. Oo. Pati ang daming pwedeng explore. So wala siyang hangganan actually. Totoo, tama. Parang kung ititigil mo yung music, kalahati ng buhay mo ang papatayin mo kasi dun eh. Parang ganun. So ang hirap. Mag-iba ka man ng landas, iba ng career, baka meron dyan once a week tumutugtog ka for the love of music, hindi para kumita, parang ganun. Totoo. So wala talaga siyang tigil. Syempre, nung time naman na yun, alam ko nung The Voice, 22 years old ako noon eh. So ibang-iba yung drive ko, talagang ito lang yung gusto kong gawin. Parang bitin pa ako dun sa Tapos, hanggang ngayon naman, tinry ko nga, yung nangyari nga sa akin, yung pag-usapan natin dun sa huling interview, umalis na ako eh. Pumunta na ako na ibang bansa. Correct. Ito na naman ako. Correct. Kasi ito yung calling. Hinahanap ito yung talaga. calling. Addictive. Di ba may mga tao na for sure makaka-relate sa pinag-uusapan namin ni Jason? I'm sure ikaw dyan na nasa taxi, SUV, or baka nasa mga tindahan, ukay-ukayan. Makaka-relate kayo na kahit anong trabaho, na minsan sa buhay niya naisip niya parang, pagod na ako sa work na to, ayoko na tong gawin, gusto ko namang mag-try kasi kailangan ko ng something new Yeah. sa sarili ko. Pero ang ending, susubok ka lang. Tapos pag nandun ka na, parang marirealize mo, ang swerte ko pala dun sa ginagawa ko. Babalik ka Yes, oo, totoo. Ang swerte ko pala dun sa ginagawa ko kasi parang hindi lahat nabibigyan ng opportunity and ng chance talaga. Dito sa industriya, lalo na sa entertainment. Oo, may Diba? magrabe ang dito, ang Competition, digmaan. yeah. Digmaan is the correct answer. Totoo. Tama. Totoo Correct, yan. oo. Oo. Pwede ka bang magbahagi sa ating mga ka-vibes? I'm sure nag-iinit na sila sa upuan nila. So gusto nilang malaman, ano yung pinaka hindi mo malilimutan habang ikaw ay parte ng River Maya as their vocalist? Hindi ko Kunyari sa gig makakalimutan. nyo, Okay. o kaya naman may mga moment ba na parang, basta kung ano yung pumasok sa isip mo na, may mga dinumog kayo sa van, ganyan. Ay, yung mga ganon. Yung mga ganun. O kaya pwede din naman na parang nakakaloka, nakakawindang, na parang, syempre yung iba, ang hirap nun nung i-fill in mo na sapatos, Rico Blanco. Tapos galing ka sa reality search na search for the next vocalist of River Maya, syempre. Ako laging pumapasok sa isip ko eh. Laging pag sinabing pinakamasayang memories, o kaya kahit anong, maaalala ko talaga agad. Yung talaga, yung in-announce ako. No winner. Na winner. Yun yung unang sumampa ko as officially na River Maya na. Oo. Sa Music Museum yun. Tapos yung kinakanta ko nga doon na, yung kinanta namin doon yung Awit ng Kabataan kasi ini-imagine ko yun dati. Nasa bus ako, pinakikinggan ko dun sa earphone kong isa lang, sira yung isa. Totoo. Pinapakinggan ko yung Awit ng Kabataan, kumakanta ko. Kunyari ako yung vocalist. Tapos nagkatotoo siya. Nangyari. Kaya nung time na yun, tapos same song, yung Awit ng Kabataan, yung final, nung in-announce na ako. So yun yung ko, yun yung tuwing talaga iniisip ko kasi ang dami naming ginawa, may mga shows kami sa ibang bansa na nirepresent namin yung Pilipinas, sa mga song festivals, kung saan-saan, libu-libong tao. Memorable din yun, pero yung pinaka-memorable sa akin yung Gabi no, parang kinulayan mo yung dating drawing na pangarap lang. Oo, nangyari Na siya. ini-imagine mo. Kinikilabutan ako, di ba? Na parang, Sinabi ko nga doon na, habang nasa stage, sabi ko, dati, pinapanood ko lang sila, pinapakinggan, ngayon kasama ko na sila. At ikaw pa yung nanalo. Ikaw yung nanalo. Amang nun. Sobrang kahit ngayon, inisip ko, posible pala talaga mangyari yun. Kaya, sa mga listeners, madaming pwedeng mangyaring feeling nyo hindi mangyayari. Pwede, mangyayari talaga siya. Basta samahan ng gawa, syempre. Oo, syempre. Yes, talagang kailangan ng gawa yan. Kilos, syempre, gano'n. dasal, ganyan. Totoo, tama. Faith, importante din. Nung River Maya ka na, as the vocalist, ganyan, syempre parang, ang laki ng binago sa life mo for sure. Ayo. Kumbaga parang, dahil nung pumasok ka, syempre, plus factor pa na ikaw yung nanalo, kumbaga automatic, di ba pag reality search, may mga nakasubaybay na sa inyo. Kumbaga kilala na nila kayo kasi sinamahan nila kayo sa journey eh. Yes, kung paano nangyari yun. Kasi actually, hindi nga dapat ako pasok eh. Kasi 12 lang yung kukunin. Nung in-announce na yung pang 12, hindi ako kasali. Sabi ko, hindi ako. Okay Ligwa. lang, ligo ako. Tapos nag-ano sila, but wait. Yun na nga, there's more.
Ang galing Nagdagdag ng sila. magic ni Lord, no? No, ang galing. Ang galing Diba, talaga. parang laging may pabitin, pero Yes. parang wala na. Pero, Kasi tinetest ka siguro. Oo, Siguro pag di nangyari to, i-condemn mo na ako or kung ano man. magre-rebelde. Yung ganun, oh, yes. Tapos, ops, di ba? So, parang ganun yung nangyari dun. Parang nakaka-relate ako dun, parang story ni ano yun eh. Ni Isaac eh, yung sasaksain siya ng tatay niya. Tapos yun pala, pinatigil siya, nandun pala yung maganda yung sheep na nandun sa... Yes. May wait, there's There's more. more. Yan. Ganun. Grabe, mula Oo. pa lang sa announcement nung kung pasok, hanggang sa announcement na ikaw na yung winner. Oo. Very magical Sobrang na. magical talaga nun. Diba? Ang dami nang Kasi akala nangyari. ko yun na yun. Umpisa pa lang pala yun. Wala pa pala. Ng journey ko sa music, parang nung time na yun, na-achieve ko na. Yung pala nandun pa lang ako sa pinakababa ng bundok. Marami pa akong aakyatin. Kaya yun, nag-The Voice hanggang, tas lagi May ako pagod. I mean, di ba, Yeah, for of sure may course. pagod talaga, Oo. kahit saan naman. Pero ibig ko sabihin, di ba, syempre bilang tao, it's really different kapag ka, yung bukod sa yung music mo yung inaabangan, pati kasi syempre artista rin naman kayo. Yeah. Hindi, I mean, nasa entertainment kayo. Kumbaga, your life is an open book also to your Yes, listeners, 'di ba? oo. Ganyan. Di ba nakakapagod kapag halimbawa, imbes na yung music lang yung papakinggan, parang pati yung personal sarili. na At buhay. yun ang napakahirap minsan. Yung, okay lang naman yun. Parte. May parte siya, pero yung limitasyon, kasi yung iba, todo talaga eh. As in yung pinaka buong halos personal na buhay. Ako Correct. pinipilit kong i-separate yun. Kasi ito na nga yung mundo mo eh. Chaotic na nga dito. Yung uuwian mo ganun pa. So dapat yung pakiramdam ko na habang ginagawa ko tong yun nga digmaan dito, uwi ako sa Safe safe space. space ko. So yun yung wala naman nakakaalam masyado ng mga ganun. Kahit sa social media, kahit yung mga anak ko, may mga napopost ako noon pero hindi ko sila pinopost or ano, parang akin na lang yun, parang ganun na lang siya. Tapos ayun, going back no sa sinabi mo kanina sa pagod and ano, yung pagod, mapapagod ka pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. True. Ganun lang siya, simple. Kasi ako, kahit napapagod na ako, gustong-gusto ko siyang gawin. Nag-enjoy ako, masaya ako. Tapos, isipin mo kung para kanino mo to ginagawa. Parang, kung talaga namang may pagmamahal ka, 'di ba, sa musika, sa lahat ng tao sa paligid mo, wala kang pagsisisi. Tama. Kasi ginawa mo siya from the beginning kasi mahal mo. So parang ganun lang. So hindi ako napapagod. Pero Physically lang kasi Oo. syempre tao tayo nasa laman. lipad ng lipad. Oo, yes. ganun lang. Oo, gig. Tulog mo lang. Guesting, Tulog, pahinga. guesting. Tama ka, no? Yung Yan kahit lang. talaga, minsan nga kahit wala kang tulog eh. Ang lamig ba? Sobra. Oo. Angat Kaya bakit siya aircon? Okay lang ba Pangat yun? naman daw ng konti ng aircon. Sobrang lamig daw. Opo, nag-yellow po talaga dito sa booth namin. Parang sisi po. Imbes na mag-init sa kwentuhan. Ayan, okay ka? Ayan, okay. Okay. Ay, salamat. Ay, hindi kayo nalalamig Napansin. dyan? Malamig din? Napansin Talaga mo ba? pala yun. Sabi ko, Oo, parang, oh my gosh. napansin ko na parang nag-freeze na siya. So, tutok na tutok. Pasensya na Ay, po. okay lang. Hindi, okay lang. Kasi okay sa akin lang. wala. Oo nga, ang daya mo. Hindi, parang challenge kasi yan sa mga nagla-live singing dyan. Oo, parang initiation ba doon? Hindi, parang sobrang lamig na nga. Tapos may kaba pa. Hindi, joke lang. Hindi Pero ganun. alam mo, pag mga radio stations, malamig talaga sa lahat ng radio booth. Kasi yung Lagi baka ka- maghang. Ay, yung mga gamit. May mga ganun ba? vault. Kasi diba, Ay, oo. napakadaming songs na nakalagay dyan. Oo, Anyway, yeah. Going eto back. na nga sasabihin ko. Parang natutuwa ako kasi syempre, di ba, parang na-mention mo na kapag masaya ka sa bagay na ginagawa Yeah. mo, kahit wala kang tulog, Yes. maipupush at Diba? mailalaban mo talaga yan na parang feeling ko buhay na buhay pa rin Ay, ako. oo. Ganon. Oo, Kasi di na ba? may adrenaline yung nagbibigay sa'yo ng adrenaline eh. Tapos yung, ang dami kasing exciting na pwedeng mangyari lalo sa Yes. entertainment, ang daming surprises. Totoo. Alam mo yung kahit ang tagal-tagal mo na sa industry, ang dami pa rin nangyayari. Parang every gig nyo, something new, no? Oo, may mga hindi mo inaasahan na ang memorable ng gig na yun ah. Parang saya-saya ng tao, pero lahat naman masaya. Totoo. Pero ito parang may iba rito. May hinimatay kasi. Gano'n, may inaangat. Kasi mainit. Ganyan, Mainit. totoo.
correct. Hindi sa performance, parang minsan kasi may mga, di ba yung mga concert na sobrang Mga direct sa araw. Tsaka hindi umaga pa lang nandun na sila. Oo, mga ganun. Pero hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, 'di ba? Na parang yung sa The Voice na open up mo na parang syempre tinanong ka noon na parang from River Maya tapos nag-try ka mag The Voice. Sabi mo nga to establish din also as a solo artist ganyan. Pero 'di ba nasa mga write-ups lumabas din naman to na parang differences or may pagkakaiba kayo sa music, parang gano'n. Oh, yeah. Sa ano naman 'yon, yung pag hiwalay namin nung banda. Siguro isa 'yon talaga, yung kasi magkaiba kami ng generation eh. Actually, Pero yes. pero part ng listening ko tsaka na-influence ko Sila. yung River Maya. Pero kung paano ako mag-interpret ng mga materials, kung paano ko kasi nung time na yon, ang bata ko pa kasi talaga. Actually, sabi mo nga 22? Nung nag-River Maya ako, 17, kaka-18 ko lang. Talaga? Oo. So, Hindi ka pa, kumbaga sa lalaki, di ba 21 ang legal age? Oo. Yes. So, parang hindi enough yung mahusay ka lang. Maraming factor sa industriya na to na hindi mo maaaral overnight. Yung kailangan talaga ng experience. Hindi mo siya makukuha sa school. Alam mo yun, hindi mo siya kailangan mo siya talagang pagdaanan. Kailangan mong maranasan lahat. Syempre, yung time na yun, malaking pangalan yun eh. So, nakakadagdag din yung pressure. Kasi syempre, nape-pressure din ako. Pero, laban. Tapos, pag-decide na lang na, ayun nga, maghiwalay. Tapos, good luck sa bawat isa. Tama. Hanggang sa nag-start na lang. Sabi ko, paano ko to sisimulan? So, yun nakita ko nga, yung mga ganun. Sabi ko, tama-tama itong platform na to. Yes. Actually, at sa totoo lang, nag-audition muna ako ng PBB. Yes, nandun na ako sa Last round? Nandun na. Final na. Yung mga bossing na yun nandun eh. Tapos sabi nila, Jason, anong ginagawa mo dito? Ba't sa PBB ka? Ako naman, siguro ako sa music muna. Parang hindi ko naman sinasabi na puputulin ko yung music. Kalma muna kasi galing ako sa gusto kong gumawa ng iba. Kasi nag-ano rin ako nag-theater ako. May mga teleserye din ako nagawa dati. Tapos, Jason, tas doon nila inano sa akin na kasi nauna yung PBB auditions bago yung The Voice. Yes. Jason, baka dito ka na lang mag-try. Ipasok ko. Ganito, ganyan. Mag-audition ka nga dito sa yun, doon ako napunta sa The Voice. Pero imaginein mo kung nag-PBB ka. hindi ko alam kung anong ginagawa ko ngayon. Oo, leading man na na rakista. Diba? Oo. Hindi ko alam bakit yung time na yun eh. Siguro tuwa lang ako dun sa show kasi na yun. Sabi ko, sa'yo nito, sarap mangulit dito. Totoo. Kumukuha rin kasi sila nun ng vocalist. Di ba yung nalala ko si McCoy, nagdala din doon. Ng Orange and Lemons. Yes. Parang ganun. Meron silang mga ganung konsepto nun. May mga pinapasok sila na nasa industry na meron din naman, iba pa yung celebrity, meron din sila yung talagang normal na tao pero hinahaluan. Nung time na nagano ko, mga yun eh. Parang mga celebrity, si Daniel Matsunagi nanalo nung na yun. Yung kinaloy sa Nabat. Yes, yun. Joshua Garcia. Yes, yun yung na yun. Time Yes, may na yun. celebrity nga yun. Doon dapat ako, Ayang saya. Iniisip ko. Parang may what if noon, May ano what kayang if, nangyari? oo. Pero yun na, Iniisip ko. nung nandun na sa The Voice, after The Voice, I'm sure, di ba, napakilala mo naman na solo artist ka. Doon na, bukasan na yung mga pintuan nun. Tapos, dire-diretso na. Ang naalala ko lang, after The Voice, ayun na yun, ASAP. Tsaka Showtime, nakikita ko, lagi kayo nag-opening pro. Oo, yun. Tapos nag-mainstay kami sa ASAP nun nila Bradley Holmes, Daryl Ong, sila Tapos, tuloy-tuloy na yun hanggang doon na. Yung TNT naman, yung tawag ng tanghalan na Celebrity Edition. Sila Ana Ramsey. Kami nila Ana Ramsey. Ethel Buba. Ayan. Kami yung nag-grand finals. Kami tatlo, si Ethel Buba. Tapos, kayo naman, kaya lang naman ako sumali doon kasi magpapasko yun. Tama. Kailangan ko ng exposure. Oo. Para maraming Para gig. gig. Yes, totoo yun. Tama. Yun lang yung diskarte ko noon. Oo. Doon nagdire-diretso. Tapos natalo ko. Ay, okay na. Exposure lang naman kailangan ko. Tsaka may napanalunan ako. May race back. Ayun. Yung rumesback ako na rumesback. Araw-araw ako sa Showtime.
sobrang dami kong exposure. Ako ate may pinakamaraming laban dun. 'Di ba? Pero kita mo naman, I'm sure hanggang sa ngayon tumatak na, Oo, 'di ba? Kumbaga thankful talaga ako. hindi alam mo lahat ng ginawa mo, napakagandang paalala niyan sa mga kabataan sa panahon na parang feeling nung iba or maraming may feeling, Oo. maraming nagfi-feeling, hindi charing. Hindi. Hindi, di ba feeling naman talaga, di ba? Ang basihan kasi ngayon kadalasan likes, views, Oo, di ba, oo and naman. everything. Pero sa totoo lang, dun sa kwento mo, I'm Oo. sure parang kung ikaw, good listener ka, Oo. mararamdaman mo na parang grabe yung experience, no? For you to be able to leave a mark in the business or sa industriya, Oo. kahit yung mga hindi mo makonsider na simple, yung lahat ng bagay na pwede mong isiksik yung sarili mo or ipakita yung talentong binigay sa'yo ni Lord, Right. gagawin mo talaga yan. Hindi ka yun dahil, ayoko na kasi napanood na ako nila ako sa ganito. Baka Oo. mamaya sabihin, laos na ba? Ganito, ganyan-ganyan, Oh, di ba? alam nyo yung konsepto ng sikat at laos. Ano kasi, minsan ano yan eh, ang dami ko nakikita sa social media tungkol dyan sa issue ng laos. Di ba? Ano siya eh, walang laos eh. Para sa akin lang kasi wala kasing pwedeng nandun ka lang lagi. True. There's, Hindi pag pwede. number 1 ka na, di ba? Wala There's na. no way to, wala naman na, di ba? There's no way to go wala up. na. Pababa ka na. Maintain na yun, tapos nasa mentoring ka na. Oo, ganun siya. Yan, oo. So parang hindi mo pwedeng sabihin, alam nga namang 'di ba, nandun ka na lang lagi, 'di ba? So walang ganun. Ano talaga siya, aakyat ka, pababa, tapos kung gusto mo lumaban ulit, aakyat ka ulit. Ganun lang siya. So ganun ang buhay. kahit hindi sa entertainment, sa mga career nyo sa office, o alam mo yun, Oo. ganyan yan. Yung ibang kasamahan nyo, wala na sa company, nandun na sa iba. Kasi basta may mga ganun. Hindi Correct. pwedeng, lalo sa entertainment, kasi nga ano to eh. Digmaan nga, sabi oo. nga natin. Oo. Ano, parang kailangan sikat ka para maging masabing successful ka. Totoo. So, kailangan mo magpasikat. Ngayon, pag sikat ka na, ano sunod? Siyempre, meron pang ibang gustong sumikat. So, exit ka rin. Yung iba na naman. Mag-build ka na. Ganun ba yun? Kawawa naman yun, yung bababa na, sasabihan mo ng laos. Siyempre, hindi naman siya pwedeng nandun lang siya. Totoo. Kaya maraming maraming hindi kinakaya talaga yung Oo, wag kayong pressure. maano, Kasi okay parang, lang yun. yes, tama, okay lang yun. Kasi di natin nakikita minsan yung nasa harapan natin. Oo. Di ba yung kunyari, may dating super duper sikat. Tapos Oo. ngayon, mga CEO na sila, brand, ano sila. Oo. Sasabihin na laos kasi kaya nagnegosyo na lang. Pero sa totoo lang, matagumpay naman siya dun sa Oo. negosyo niya, di ba? Marami talagang okrayere, no? Oo, Dapat may masabi talaga. lang Oh, talaga. yes. Dapat, Tapos, karamihan pa nagsasabi, hindi pa nila na-test, na-try. Yes. Hirap-hirap tapos yung nun. picture nila si SpongeBob. Ay, hindi. Nag-work sila sa Usa, Krusty Krusty Krab. Krab. Yan. Oo, diba? Charot. Oh, pero, grabe, sabi ko sa'yo, masaya yung chikahan. Oo, eh. gusto ko to. Diba? Masaya yung chikahan. Kasi, hindi lang basta para at least, tamo yung ngayon, ako first time ko narinig na nag-PBB ka. Oo. Ngayon ko narinig na nag-PBB ka na supposedly batch mo sila Daniel Matsunaga kung saan siya yung nag-big winner. Tapos ang ganda-ganda ng mga binibitawan mong salita about dyan sa fame versus yung sa Yeah. sikat sa laos. Oo, Saka walang yung ganun. struggles, di ba? Oo. Pero Laban lang. pero pinag-usapan na yung struggles pero hindi nila alam kung ano yung para sa sarili mo yung Yeah. tagumpay na nakamit mo na from dun sa batang pinapasali lang ng mami niya sa mga singing contest. Correct. Di ba? Tinanong sa akin ni Ana Ramsey yan eh. Oo. Sabi, paano daw i-define yung success? Mhm. Sabi ko, pag nakontento ka na. Wala naman Successful. talagang taong kontento. Kaya Aminin nga, natin yan. successful ka na noon. Pag nakontento ka na, pwede naman maghangad kasi may pangarap ka nga. Mhm. Pero pag parang laging mong parang chini-chase. Ay. So parang Sakit sa ulo yan. hanggang hanggang mamatay ka na nun. Hindi ka na talaga, hindi mo na makuha yung success. Hanggang nakuha mo na lang yung sakit talaga sa stress. Oo. Kasi 'di ba dapat you leave it to him, 'di ba? You surrender tapos do your thing. Darating Correct. talaga siya. Ganun lang, tuloy-tuloy lang. Totoo. Kasi hindi mo naman kasi minsan kaya hindi pa napupunta sa hindi ka pa pala talaga ready. Tama. Para kaya ayaw niya ibigay sa kasi Di pa hinog. pag nilagay kita diyan, Yes. yari ka diyan. Yan pinag-usapan natin kanina, daming ang ganun eh. Yes, totoo. 'Di ba? Pagdating doon, nagulat ka na lang, ay, ganun, siya, may negosyo noon, tapos ngayon, ang bilis lang nangyari dahil nag-trending, tapos bumagsak. Totoo. Ang daming Napariwara. Kaya mas okay Ay, na. napariwara. Oo, kaya mas gugustuhin ko na, Lord, bago mo ako lagay diyan, ihanda mo ako. Ayoko Yes. mapunta diyan nang hindi ako ready. Nako po. Totoo. Kasi madadamay pati yung mga mahal mo sa buhay. Tama.
Makikita ka nila na stress ka, pagod na pagod ka. Totoo. Hindi naman yun yung version na gusto nila para sa iyo. Tama. And ang maganda ngayon, February pa lang tayo, patapos pa lang ang February, parang nasa unang ano pa lang tayo ng taon. Yeah. Pero you're back in the music scene. Oh, yes. Diba? So With back. your song, diba? May Awitin mo na, kigil. Anghel. Oh, yes. Diba? Parang, taray nung pagbabalik mo, no? Parang syempre pag tinignan ka, aminin naman natin, so pag nag-perform ka, parang rockstar eh. Yes. Diba? Ganun, parang ganun. Tsaka parang may, iba, maangas, lalaki, ganyan. Ah. Pero diba parang ito, Anghel kasi is, diba, soft side. Yes. Dahil to sa anak ko. Oo. Kasi syempre, yun yung soft side ko, yung mga anak ko. Nagawa ko tong song na to para dun sa, nag-iisang, apat ang anak ko, tapos siya yung isang babae. Mhm. Ate, siya yung pinakamatanda sa lahat. Yun, yung may mga pinagdaanan kami, medyo nag-struggle siya sa kanyang mental health issues. Pero okay na siya. Okay na siya. Masayang-masaya na kami ngayon. Pag pinapakinggan ko na nga to, iba na yung pakiramdam eh. Iba na yung impact. Parang dati masakit. Ngayon, mas parang comforting na siya. Mhm. Pagpapakinggan mo yung Anghel, pwede mo siyang pakinggan sa magkakaibang state ng emosyon mo eh. Mhm. Pwede mo siyang pakinggan ng malungkot ka. Pwede mo siyang pakinggan ng masaya ka. Pero yung song itself, mas nakafocus siya sa parang sinasabi nung song na naiintindihan kita. Mhm. Alam ko yung pinagdadaanan mo. Halika rito, yayakapin kita. Mhm. Parang ganun yung Anghel. Ganun naman yung angel natin eh. Yes. 'Di ba? Yung kunyari, 'di ba nung COVID, sabi nga 'di ba? Ay, hindi pa nagka-COVID, ang lakas ng guardian angel niya. Di ba ganun yung tawag dati nung COVID, 'di ba? Ganun. Tapos yung kunya, pag minsan feeling mo may aksidenteng paparating, tapos Oo. nakaligtas ka, parang thank you Lord, thank you my angel nakabantay Oo. sa'yo. So ito, Inaano siya. hindi lang siya basta bantay. Ito yung pag pinakinggan mo, feeling mo mako-comfort ka at kung may hiningi kang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa'yo, Yes. maybe this is the answer. Sir, correct. Yes, Ganda diba? naman. Ganun Kasi may yun. seryoso na tayo. Tugon. Hindi. 5:02 ang oras natin. Ako, i-promote, i-invite mo sila na i-request dito at ipasok nila sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown at syempre sa mga streaming platforms. Then go, Jason. Sa mga nakikinig, sa mga hindi nakakanood, nakaluhod po ako ngayon. Nagmamakaawa Hindi. sa inyo. Joke lang. Nagmamakaawa. Hindi. Mga ka-vibes, sa lahat po ng listeners, sa lahat po ng mga viewers, sana po mapasok sa Daily Top 10 yung aking song. Hindi lang dahil confident ako, napakaganda po nung song. Pero yung mensahe po, mai-spread natin yung awareness na hindi tayo nag-isa. Meron kang karamay, merong yayakap sa'yo. So, sana po matulungan niyo po ako at sa mga social media platforms, sa social media ko, Jason Fernandez Santa Maria sa Facebook. That's STA Maria, Jason Fernandez. Tapos sa Instagram, Jason Fernandez Official. Sa TikTok, Jason Fernandez Official. Sa YouTube, Jason Fernandez Official. Yun. Yan! Marami nagpapabati sa atin. Sabi si Altesa Sino Cruz, pabati naman po. Hello sa inyo ate, si Bernaldo Saison. Wow, Idol Jason, top fans ka namin. Idol pa shoutout sa'yo. Bernaldo, si Oy, Jehu. Bernaldo! Jehu Aquino. Oy, si Ayan. Jehu! Si Jehu Katuto. Aquino! Ruby Uwano, yes, ayan. O mga nakatutok sila, eto na po, 5:04, yan po ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas.